Naalala ko po yung sinabi ng isang kongresista na kung wala ang SMNI, yung mga katulad nito na network, peking media, huwad na media, kung wala yung mga ganitong klaseng network, siguradong mas magiging maayos ang ating bansa, mas magiging matiwasay ang ating pamumuhay, at lalong maiiwasan na mabaluktot ang kaisipan ng marami nating kababayan. Yan po ang naidulot na itong SMNI. Maraming kababayan natin na nabaluktot ang kaisipan at paniniwala. Naniwala sa ganitong klaseng media, sa ganitong klaseng network. Tignan niyo po kung anong klaseng programa meron dyan. Hindi naman public service. Ang mga programa dyan ay naandyan yung mga komentarista na hindi naman talaga mga journalist. Ang mga naandyan po ay mga taong politiko. At karamihan dyan ay nabayaran. Karamihan dyan ay ginagamit ang platform para sa kanilang pansariling interes. Kahit yung dating Pangulo, abay caretaker ngayon, administrator ngayon, si Pangulong Duterte na itong SMNI, iisipin talaga ng marami sa atin, na mukhang mas malalim pa sa magkakaibigan o sa pagiging magkaibigan ang relasyon na si Kibuloy at ni Duterte nga, Pero eto, magandang balita, napakagandang balita, at sigurado tayo na eto ay magtutuloy-tuloy hanggang sa Senado. Katulad nga ng sinabi ng isang lawyer, isa sa mga lawyers na si Kibuloy, na eto daw na tuluyang pagbawi ng franchise ng SMNI ay posibleng hanggang sa Kongreso lang. Hindi daw ito aabot sa Senado. Tignan natin, Tignan natin, dahil nakikita ko porsigido at kumikilos ang mga kongresista para nga tuluyan ng mabawi ang franchise ng SMNI. Ang kanilang pagkilos ay natural na sa tamang proseso. Good luck! RIP SMNI. Ang ganda pakinggan, RIP SMNI. Oy, may bagong programa itong SMNI. Yung mga naandon, yung mga host doon ay mga vloggers, mga diehard na vloggers. At ang kanilang programa, kung titignan niyo po, una, hindi naman sila mga journalist. Pangalawa, sa titulo pa lang ng kanilang programa, sigurado tayong may sisiraan silang individual. May sisiraan sila na taga-senado o nasa senado na nagtatrabaho ng maayos. Sigurado rin tayo, hindi lang mga taong senado ang sisiraan nila. Pati syempre yung mga kritiko at alam ang tama, at yung mga kababayan natin na nakikita nila na dapat parusahan ang isang Kibuloy. Sigurado tayo, yun po ang mga nakalinya na sisiraan ng mga bagong host ng bagong programa nga ng SMNI. Pero yun nga, sabi, mag-goodbye na. So paano yan? Diba? Alright, eto, RIP SMNI, napakagandang pakinggan. Media franchise, tuluyan ng binawi ng Kamara. While freedom of the press is a fundamental right that should be protected, it does not extend to the spread of disinformation or misinformation and lies. So you see, napakalinaw daw ng paglabag. Totoo naman dahil ako siguro kung hindi talaga nadali ang Kamara, ang Speaker of the House na itong SMNI, siguro hanggang ngayon ay lantaran pa rin ang kanilang pan-red tag at syempre nga pagpapakalat ng misinformation and fake news. Matindi. SMNI does not have the right to claim that the revocation of the franchise is an issue of press freedom when they are spreading information. Ayon kay Gabriela, party list representative, ganito kasi yan Kung talagang makabayan ka, ang puso mo ay dapat una sa katotohanan. Kaya mong ipaglaban ang tama. Pero yung mga ganito na all lies, mostly are lies and misinformation ang pinapakalat, ito po ay kasiraan ng ating bansa. Ito po ay pagbabaluktot sa kaisipan ng marami nating kababayan. So daig pa yung nilason mo, daig pa yung naging addict sa droga halimbawa ang mga kababayan natin. Daig pa po ng ganitong sistema na binabaluktot ang kaisipan ng ating mga kababayan. Ang ibig kong sabihin, pinaniniwala na sila ang mabuti. Pinaniniwala naman na yung mga mabubuti at totoong may malasakit sa ating bansa ay masasama at sinisiraan niya. Ganun po ang gustong mangyari na itong kampo na itong si Kibuloy at ng SMNI. Ganyan po ang gusto nilang ipalaganap. Anyway, unang sinabi ni Parañaque City Representative Tambunting, Chairman ng House Committee
on legislative franchise na matapos ang malalimang or mainitang deliberasyon ay napatunayan ng kanyang komite ang maraming paglabag ng swagsag sa prangkisa na ipinagkaloob dito. So, yon. SMNI. Diba? Sina Jason sana andyan. Yung mga latak, yung mga journalist na nagrebelde, nagwala, dahil hindi makapenetrate, dahil hindi maungusan, or dahil hindi makalaban ng patas. Dito napunta. Si Digong, dahil gusto niyang i-justify ang sarili niya sa napakaraming kabulastugan ginawa niya nung siya ay dati or pangulo pa. Ito ang ginagamit na platform. So napakaliwanag na itong platform na ito ay ginagamit ng mga taong may pansariling interes lamang po. Hindi naman ito media na magbabalita ng patas. Hindi ito media na naandyan para maglingkod din sa ating mga kababayan. Ang media kasi, tamang pagbabalita, patas na balita, syempre, at siguradong wala dapat pinoprotektahan. At syempre nga, kaakibat niyan, kailangang naandyan din ang paglilingkod sa bayan, katulad ng ginagawa ng ABS-CBN. Hindi lang po yan simpleng network na nagbabalita at may mga programa, entertainment man or news. Ang ABS-CBN po ay naglilingkod sa ating mga kababayan sa anumang paraan. Good luck!